Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Tropical Depression Dante has maintained its strength over the Philippine Sea. For now, Dante has no direct impact on any part of the country. Several areas have declared a state of calamity due to widespread flooding caused by monsoon rains. The government is set to release 360 million pesos under ACAP program to areas hit by Crising and Habagat. U.S. President Donald Trump announced a 19% tariff on Philippine goods after meeting with President Bongbong Marcos at the White House. The new rate is lower than the 20% initially floated by Trump. First in the news, Tropical Depression Dante has maintained its strength over the Philippine Sea. Let's get the latest from Pagasa weather specialist Charmaine Barilla. Charmaine, thank you for joining us. Umaga po sa lahat nating mga tigapakinig at narito nga po ang ulat sa lagay ng panahon ngayong umaga ng Wednesday. Sa kasalukuyan, yun pa rin pong Tropical Depression Dante ang ating binabantayan na nasa layo na nga na 880 kilometers east of extreme northern Luzon. Meron itong lakas ng hangin na maabot ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso ng hangin na maabot ng 70 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour at yung pinakamalalakas na hangin nito ay nag-extend 300 kilometers mula sa sentro nito. At sa nakikita nating senaryo ay maaari pa itong lumakas at umabot na kasi sa kategory na tropical storm sa loob ng 12 na oras, so possibly mamayang hapon o gabi. At ina-expect din natin na lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi o kaya naman madaling araw ng Biyernes. Wala pa naman tayong nakataas na tropical cyclone wind signal at gale warning sa limang bahagi ng ating bansa. Bukod dito ay meron pa tayong isang low pressure area na binabantayan at ito nga ngayong low pressure area ay nasa karagatan na ng Calayan, Cagayan at inaasahan natin na maaari itong maging isang ganap na bagyo sa loob ng mga susunod na oras at papangalanan natin itong Emong at kapag naging isang ganap na bagyo na nga ito ay maaari itong magdulot ng tropical cyclone beat signals dito sa may areas ng extreme northern Luzon. Samantalang southwest monsoon o hangin habagat pa rin ang siya nakakaapekto dito sa Metro Manila at gayon din sa western sections ng Luzon at iba pang bahagi ng Visayas. Mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Section, Charmaine Barilla nag-uulat. Charmaine, itong pangalawang LPA or tropical storm na namataan na nandito sa Philippine Area of Responsibility, meron bang posibilidad na ito ay mag-abot sila nito ni Dante? Sa ngayon po, nakikita natin ang movement kasi nitong low pressure area more on westward tapos si Dante naman northwestward. So hindi pa po natin masyadong nakikita yung ganong scenario pero kung ang nakikita natin pwedeng meron silang interaction since mas dominating itong si Tropical Depression Dante. Pwede niyang parang higupin yung puwersa nitong low pressure area. Kapag nangyari yan, anong lugar yung pinaka-apektado? More on ang pinaka-apektado po talaga is dito sa may extreme northern Luzon. And aside po dun sa direct effect nitong mga madedevelop na bagyo, from low pressure area to bagyo, titingnan din po natin yung hugot niya dito sa may southwest monsoon o hanging habagat. So ina-expect po natin na ngayon hanggang sa Biyernes ay meron pa tayong mga significant na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa western sections ng Luzon at kasama din po dyan ng Metro Manila. Nabanggit mo, no, may mga pag-ulan pa, but how much longer natin mararanasan itong rain sa ating bansa? No? And gaano kalaki ang expected volume natin? Okay. Dahil nga po dun sa mga habagat, ina-expect natin na yung mga pag-ulan is ang habagat po kasi usually naglalast po yan up until September, minsan po umaabot ng October or kaya first weeks ng November. So kung yung inaano po natin yung last
paglalas nitong habagat is months away pa po. Pero yung mga extent na mga pag-ulan for the meantime hanggang Friday na lang po. Though meron pa rin tayong ina-expect na makulimlim na panahon by weekends, mas mababawasan na po yung mga pag-ulan natin. Pero yung sinasabi mo hanggang Friday, hindi na sintindi ng naranasan natin itong last weekend. Yes po, mababawasan na po. So, more on mga areas pa rin po sa Western Luzon. So, possibly po, dito sa Metro Manila, mga light to moderate rains na lang po. So, hindi naman na tayo yung katulad ng mga nakaraang araw na sobra-sobra yung mga pag-ulan na nararanasan natin. Pero scattered rain showers pa rin kasi ang tanong ng marami, what if out of town or gusto maglaba at magsampay, hindi pa pwede. Pwede naman pong maglaba, pero yung pagpapatuyo, yun po yung mahirap. Yeah. So, more on magre-rely pa rin po tayo sa mga appliances sa pagpapatuyo. And sa pag-out of town naman po, ang nakikita natin ngayon is magiging much more clear pa rin po dito sa areas ng Mindanao. Though meron pa rin po mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon. So kung may plano po na magbakasyon, more on dito po muna sa may bandang south dahil binabagyo at hinahabagat po tayo talaga dito sa norte at western sections po ng Visayas. Okay. Thank you, Pag-asa weather forecaster and weather specialist, Charmaine Barilla, for that report. Now, Quezon City and Manila have declared a state of calamity following widespread flooding caused by the southwest monsoon or habagat. Here is the report. Around 38,000 residents in Quezon City have been affected by flooding due to rains from the southwest monsoon. In Fairview, floodwaters rose to the second floor of homes, forcing residents to evacuate. Some families were rescued using rubber boats. In Barangay Gulod, CCTV footage captured the slow rise of floodwaters, eventually reaching neck-deep levels. Meanwhile, drainage system along Broadway and Araneta Avenues overflowed, spilling garbage into already inundated streets. The city has since declared a state of calamity, unlocking emergency funds to fast-track recovery. Mayor Joy Belmonte said that ongoing infrastructure projects such as the construction of MRT-7 may have contributed to the flooding. Gusto ko rin pong banggitin yung mga dating lugar na dati hindi binabaha na. In Manila, Mayor Isko Moreno visited several evacuation centers, including H.J. Atienza Elementary School in Baseco, where 170 families are currently taking shelter. The city has also declared a state of calamity due to the extent of flooding. And the reason behind, yung 896 barangay, magkaroon sila ng access to calamity fund at magamit nila yung pantulong sa kanilang barangay. At the same manner, the city government. Addressing criticism over delayed class suspensions, Mayor Isko emphasized that Manila acts based on real-time data. Pag hindi kinancel sa umaga, ibig sabihin mabuti ang panahon. Basta pumanatag kayo, if the data that is provided to us will put you in harm and in danger, we prioritize that. In Las Piñas, floodwaters reach waist to chest level in Pulang Lupa 1, Pamplona 3, and Manuyo 2. Vehicles were seen floating, and roads like Zapote Junction turned into rivers. In Muntinlupa, 8 barangays, including Putatan, Alabang, and Sucat, were hit by knee-deep floods. To assist affected residents, the local government distributed cocoa lumber planks as temporary walkways to help people safely navigate flooded areas. Meanwhile, in Marikina, the water level in the Marikina River continues to recede, and floodwaters have subsided in most parts of the city. According to the Marikina LGU, flooding receded quickly due to the ongoing dredging operations in the river. Pinalalim natin at pinalapad yung ilog. Nilalagyan na ng slow protection. So para hindi gumuho ulit yung gilid ng ilog. Monsoon rains triggered a massive flooding, prompting the evacuation of hundreds of families across several provinces. Here is our report. Despite nightfall, many motorists remain stranded in Bacoor, Cavite due to flooded roads, including the busy Zapote Road. Some commuters were forced to walk long distances just to get home. Wala pang tulog. Galing akong duty sa airport. Graveyard ang duty ko sa Terminal 3. Tapos ito inabot mo? Ito inabot ko. 5:30 pa ako dito ng umaga. Hindi kami makatawid eh. Oo, kasi... sobra. Kanina pa ako mga 10. Mga 10. Simula doon, baha rin.
Tapos hanggang dito. So na-trap na kayo? Oo, natrap na kami. Along Aguinaldo Highway in Bacoor, the road looked more like a sea. Flooding also stretched from Bacoor all the way to Imus. In Barangay Bayanan, the flood reached knee-deep levels. Houses and businesses were submerged, and many establishments closed, hit by both flooding and power outage. Despite all this, some children were still seen swimming in the floodwaters. Hindi ka taga-Bacoor pag di ka nakadanas ng baha rito. Kami na nag-adjust, walang ganun dito. The Bacoor City government provided free rides to stranded commuters and rescue operations are ongoing. Due to the effects of the southwest monsoon or habagat, the entire province of Cavite has been placed under a state of calamity. In Noveleta, several barangays are still submerged up to gutter level, forcing families to remain in evacuation centers. A similar situation unfolded in Imus City, where local disaster officials and police conducted rescue operations for stranded residents. Meanwhile, in Kawit Town, the fiesta pushed through despite the bad weather. A marching band continued performing even as they waded through floodwaters. Over in Rizal, around 200 families spent the night at this covered court in Barangay Manggahan, now serving as an evacuation center. This after the Mango River overflowed, prompting authorities to evacuate nearby residents. Among the evacuees is Christine, who fled with her 3 children. She returned to their house today to continue clearing the mud left behind by flood. Maiiyak na lang po. Magpapanibagong buhay na naman, magpapanibagong bibili na naman ng gamit, maghahanap ng pambili para may magamit. Residents were seen cleaning their homes, each one trying to salvage what they could. In the neighboring barangay, residents were also on alert due to the river's rising water. Resident Felix Hidaya pointed to the refrigerator and washing machine, which he had already moved to the second floor. Nakataas talaga. Taas na yung mga rep, mga TV, second floor. Buti, nakagawa na kami ng second floor. Meanwhile, water continued to surge through the spillway between Barangay San Isidro and San Rafael. Due to the strong current, the spillway has been closed to all types of vehicles for safety. Now let's check in on the situation in Rizal Province. Mobile Journal Jazz Paredes is now reporting live on the ground. Jazz, kamusta na ang sitwasyon dyan? Jazz? Yes, Jazz. Can you hear us? Go ahead, Jazz. Where are you now and kamusta na ang sitwasyon? Hello, Jazz. So let's fix muna the audio, no? Okay na? Oo. Jazz, Maulang can you hear us? umaga, Angela, Diego. Nandito tayo ngayon sa Barangay Prinza ng... Go ahead, Jazz. We hear you na. Maulang umaga, Angela, Diego. Nandito tayo ngayon sa may ilog ng Prinza dito sa Teresa Rizal. Sa ngayon ay nakataas ang yellow rainfall warning dito sa lalawigan ng Teresa, pero kung inyong mapapansin ay tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Sa ngayon, ang apektado dito ay ang kanilang spillway na kung saan ito yung at mga motor. Ngayon, na walang madaanan, talagang 5 meters above yung kanilang tubig dito sa spillway. Kailangan pa nilang umikot papunta doon sa kabilang bayan na 20 to 30 minutes para makaikot sa kabilang ibayo. Sa kasalukuyan naman ay wala pa tayong binabahang areas dito sa Teresa Rizal, ngunit meron na tayong isang pamilya na kinailangan mag-preemptive evacuation. Dahil ayon sa statement ng nakausap natin kanina, yung ina doon sa evacuation center, Yeah, medyong ayusin natin yung... Jazz, yes, medyong choppy yung signal mo. Baka ayusin muna natin kasi sayang lang ang report. But I think si Jazz is at a part of Rizal right now. Behind her yung spillway area, no, and she was reporting kanina about yung family na and situation sa evacuation center. Pero medyo naging choppy na after that. Yeah. And some parts of the Rizal are already flooded nga since the other day pa. Yes, that's right. Due to the habagat rains. All right. U.S. President Donald Trump announced a 19% tariff on Philippine goods after meeting with President Bongbong Marcos at the White House. The new rate is lower than the 20% initially floated by Trump, but above the 17% set in April. It matches with Indonesia's rate and slightly undercuts Vietnam's 20%.
Trump said the deal would expand trade and hinted at stronger military ties with Manila. The U.S. logged a $5 billion trade deficit with the Philippines last year. We do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. The government is ramping up relief operations as monsoon rains persist. Let's get some updates from Social Welfare Department spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC, thank you for joining us. Hi, Angelo and Angela. Magandang umaga po sa inyo and good morning to all your followers. Yes, ASEC, given na napaka-widespread nitong habagat and also yung effect ng krising, no? Anong areas po ang na-prioritize natin in terms of giving yung mga aid and how much aid has been provided so far? Well, Angelo, as of our 6 a.m. monitoring, more than 145 million pesos worth of humanitarian assistance has already been provided to various parts of our country, which have been affected by the combined effects of krising and the southwest monsoon. That's right. And karamihan po ng mga naipahatid natin na mga family food packs ay napunta po sa Region 3 because marami po yung affected population po dyan. And then of course, in NCR and other parts of our country. Yes, ASEC, may mga areas pa bang hindi pa naabot ng grupo nyo? Because given may mga isolated areas daw due to floods. Well, ang mga family food packs naman po kasi ng DSWD ay nakapreposition na po sa iba't ibang mga local government units. So, madali po para sa amin na mag-provide ng augmentation support sa mga local government units because our stockpiles, our welfare goods are already in place. Okay. So far, lahat naman po ng mga request ng mga local government units ay naipahatid na po natin. Kasi kung matatandaan, ang mga LGUs ang frontline, sila po yung unang nag-provide ng assistance sa kanila po mga affected constituents, and then DSWD come in to augment their resources. So again, we've received numerous requests for augmentation support, and so far we've addressed all of these already. Although meron pa rin po tayo mga natatanggap na mga LGU requests, as we speak, may mga ongoing po na nagpipick up sa mga warehouses natin. In fact, kagagaling namin ni Secretary Rex Gatchalian dito sa Zapote Elementary School, dito po sa Las Piñas, and we personally supervise the distribution of the family food packs. Nakausap po natin si Mayor and nagre-request nga po ng additional food packs si Mayor, and ipipick up na po ito dun sa aming warehouse malapit dito. I was wondering if paano po din yung dynamics or coordination with AFP, because if I'm not mistaken po, nakabukas po ngayon yung mga EDCA sites para po sa humanitarian aid and disaster response natin. Well, yes. DSWD is in close coordination with the Office of the Civil Defense and of course the Department of National Defense. So kapag may mga request kami for logistical support, agad naman po ito na ini-extend. The assistance is extended by the OCD. Sila po kasi yung in charge sa logistics management. So yung pong mga request natin na magdala po ng ibang mga goods, especially in like Batanes or in island areas, ay ginagawa naman po, na i-provide naman po sa atin. Bukod po sa mga food packs and medicines natin na binibigay sa kanila, what else are we seeing na kailangan po ngayon ng ating mga victims po nitong bagyo at ng habagat? Well, Angela, you know what? Kasama namin ang Department of Health dito sa Las Piñas kanina. And then, papunta kami ng Pasig. Kasama rin namin ang Department of Health. Kasi aside from the food and non-food items that the DSWD is providing, si DOH naman ang nag-distribute naman po ng mga essential medicine. Pati na po yung gamot para sa leptospirosis and flu and yung pong para sa hypertension and diabetes. So this collaboration of both member agencies of the response cluster of the NDRIMC is really very vital, especially at this trying times.
So, lahat naman po na kukuha natin ng mga pangangailangan ng mga kababayan natin, it's part of the profiling that we do so that we could determine the appropriate assistance. Meron din po sa mga kababayan natin yung nakakaranas ng stress, mental anxiety, trauma dahil nga po tuloy-tuloy yung pag-uulan. So what we do naman as camp coordination and camp managers, we make sure that there are safe spaces for the vulnerable sector, and then we also extend psychosocial first aid dito po sa mga kababayan natin. And ASIC, given that we're looking at several other disturbances possibly until the weekend, do we have enough aid and food packs for our victims who possibly will be evacuated? Yeah. Currently, we have more than 2.8 million family food packs prepositioned in various parts of our country. Nasa mga warehouses po natin yan. And then, meron din po tayo mga standby funds para magamit nga po natin for other eventualities. But we've also requested the Department of Budget and Management to replenish our quick response fund para hindi po maputol yung isinasagawa na disaster response efforts ng ating pong ahensya, and that the operations of our National Resource Operations Center and the Visayas Disaster Response Center, where we produce family food packs, will not be interrupted. Right. So, yan po yung ating pong resources so far. We can say that the DSWD is ready naman po to extend the needed assistance to all local government units which may be affected by Dante, the LPA, and other extreme weather phenomena. Well, that's good to hear, and we will continue to coordinate with your office as this next few days happens. But in the meantime, we'd like to thank you, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Now, let's get back to Jazz, our mobile journal, Jazz Paredes, reporting live on the ground there in Rizal. Hi, Jazz. Okay na ba ang signal natin dyan? Jazz, naka-mute ka? Can you hear us okay? Parang nag-freeze ata eh. There's really a problem sa signal siguro for where Jazz is. And it's understandable because of the winds and the rain. Ayun, wait. Mukhang nag-i-improve na ang situation ni Jazz in terms of signal. Jazz, go ahead. One last time, Jazz. Okay, mahirap talaga yung signal ni Jazz. But Quezon City has been placed under a state of calamity following widespread flooding. In areas like Fairview and Gulod, the flood waters reach chest deep, prompting rescue operations using rubber boats. Along Broadway Avenue, drainage systems overflowed, worsening the floods. Quezon City Mayor Joy admitted that long-term flooding solutions remain a challenge. Gusto ko rin pong banggitin yung mga dating lugar na dati hindi binabaha na. And now let's check on the situation at evacuation centers in Quezon City. For the latest updates, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, where are you right now exactly? Good evening, Angela Diego. Ay, good morning pala, sorry. Good morning, Angela Diego. Nandito tayo ngayon sa Diosdado P. Makapagal Elementary School sa Barangay Tatalon, Quezon City. At kung makikita nyo naman sa aking likuran ay napakarami ng pila ng mga evacuees dito. Actually, pumapatak daw ng around 1,400 families yung nandito ngayon. So that's around 5,500 individuals. At ngayon, sa kasalukuyan, nakapila yung mga evacuees para sa mga pagkain nila dahil yun yung solely provided dito maliban natin sa mga tent. So food nila from breakfast, lunch, and dinner. Ay kanina rin habang umiikot kayo sa may gate, actually nagkakagulo na yung iba dahil may mga evacuees na gusto raw pumasok. Pero ang depensa ng mga officials dito sa Diosdado P. Makapagal Elementary School ay nililimitahan nga nila yung paglabas-pasok ng mga evacuees. Dahil most likely nga daw yung nangyayari, kukuha lang ng ayuda tapos aalis na ulit. So may mga problems pa na kailangan i-resolve dito sa area. Pero so far, yung situation naman ng ilang evacuees dito, hirap daw at gusto na nilang umuwi. Kailangan daw muna nilang tiisin
para nga daw hindi pa sila muling mapahamak dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang ulan dito. Amy, ano yung nasa likod mo? Yan ba ay holding area lamang para sa mga evacuees natin at meron silang ibang area para kung saan sila pwedeng matulog? Kasi hindi ako nakakakita ng mga modular tents as of the moment. Yes, ito yung pila actually ng food. So ito, ang pagka kayo, dito yung area ng mga foreign house. So ito mismo nasa likod ko, yung mga nakaupo dyan. Nagbibigay sila ng libreng gamot, pati na rin kung check-up kung kinakailangan niya. And ito namang mga nakapila talaga mismo sa likod ko, sila na yung mga pumipila for the food naman na binibigay. And kanina rin dumating dito kasi si Senator Erwin Tulfo, nagbigay siya ng lomi para sa mga evacuees dito. So ang ginawa niya na sila para makaabot nga doon sa libreng loan na binigay ni Senator Erwin Tulfo. So, yung mga buildings naman dito sa gilid ko, yung mga buildings na yan mismo yung area kung saan natutulog or nalalagi talaga, nagpapahinga yung mga evacuees. May 2 floors na open para sa mga evacuees dito. At yun nga, medyo nahirapan din daw talaga pati yung mga officials kasi bandang umaga kahapon, saka lang humumpa yung baha na umabot daw ng around 5 feet. Yeah, Amy, aside from yung mga yung mga pagkain, of course, well provided for naman by the barangay officials and of course yung mga donors. Ano pa mga kailangan ng evacuees at this time? Kasi I understand may mga several evacuation centers na nahihirapan sila dahil sa CR. Is that correct? Sa mga pinaka-kinakailangan natin dito, actually yung sa may maintenance daw ng CR, kasi nahirapan na nga daw maligo yung mga evacuees at limited nga yung available na CR dito. Pero so far, yun lang naman yung nagiging concern talaga ng evacuees. Aside from the fact na yung ilan ng mga lumabas, gusto pang pumasok ulit dito sa Josdado P. Macapagal Elementary School. So far, ilang araw na yung mga evacuees dyan ngayon? And also, tell us what's happening there in terms of weather. Kasi parang nakikita ko may araw ba ng konti dyan, umuulan. Amy? Well, actually ngayon, maaraw, pero baksak pa rin ang ulan. So, umaambon pa rin dito. Hindi rin ganun sa lamig, no? So, medyo mahirap, medyo malagkit kung pupunta ka dito, lalo na sa mga evacuees na nagsisiksika na nga doon sa likod ko. And yun na, so far naman, okay naman na yung nagiging situation nila. Kailangan lang talaga ma-organize din ng mga officials and nag-deploy na naman daw sila ng around 70 volunteers, barangay volunteers dito para nga ma-facilitate lahat ng pangangailangan ng mga evacuees. Alright, mag-ingat ka and I will keep us updated. Thank you very much, mobile journalist Amy Atienza for that report. Before we move forward, we would like to update on the bagyo. this just in, low pressure area, yung minomonitor po natin in our Philippine Area Responsibility has now developed into Tropical Depression Emong. So currently, 2 na po yung bagyo dito sa ating Si Dante, Philippine Area Responsibility. which has left already, di ba? Si Dante, nandito pa si Dante. No. In other words, wala siya sa PAR, wala siya sa Philippine Area Responsibility. Nandito siya, 2 na yung bagyo natin. Si Dante at saka si Emong. Okay, so yan po ay babantayan po natin kung ano yung magiging effect nito dito sa mga affected areas nila. Meanwhile, President Bongbong Marcos assures the public of the timely delivery of relief goods to flood-affected areas. Before leaving Manila for his official visit to U.S. President Donald Trump, Marcos instructs agencies such as the OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE, and DILG to coordinate closely in addressing the impacts of heavy rains triggered by the southwest monsoon. He also urges the public to stay alert and follow advisories issued by local and national authorities to avoid unnecessary risks. The video message is released by the Presidential Communications Office as the President continues his 3-day visit to the United States. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Siguraduhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon.
Let's now check in on the situation in Cavite. We have on the line Nika Cahulis, Provincial Information Officer of Cavite. Good morning, ma'am. Thank you for joining us. Good morning, Sir Angelo and Ma'am Angela. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Alright, ano po ang areas of concern natin po sa Cavite in terms of flooding? No? Are the roads already passable in most areas? Yes, sir. Good morning po. Actually, as of 8 a.m. this morning, based on our PDRRC situational report number 10, majority of the major roads po sa ating lalawigan ay passable na po. There are small roads po na hindi pa rin po passable sa light vehicles, but majority roads po ay nadadaanan na po. Perhaps could you tell us also kung meron po tayong mga evacuees ngayon sa evacuation centers at ilan po ang families or individuals that are affected by the habagat? Yes, ma'am. Since the EOC started operating last Friday, we monitored 235 incidents all over the province. Currently, as of 8 p.m. this morning, we have a total of 3,151 families in evacuation centers, translating to 10,802 individuals. Okay. Do we also have official data or report as to how many na po yung pinaka-affected na families natin in that area, and if meron din po mga reported missing, injured, and kung may casualty? Total number of families affected all throughout po is 3,640. That is 12,542 individuals. As for casualties and missing po, out of this time naman po, we're very fortunate to report na wala pa naman pong reported and validated as of this hour. And how are we coordinating with the LGU of Cavite in terms po nung pagbibigay ng transportasyon dito po sa mga iba pa nating kapatid na stranded pa rin hanggang ngayon? Yes, ma'am. Yesterday po, through the resolution of Sangguniang Panlalawigan, the province of Cavite was placed under status calamity. This is to ensure that the provincial government of Cavite, headed by our Governor Abeng Rimulya, is on top of everything, is directly coordinating with all local chief executives po. Lalong-lalo na sa 9 na LGUs na lubhang naapektuhan nitong matinding pag-ulan at pagbaha. But ito po bang area natin dito sa Cavite, may mga areas pa rin po ba tayo ngayon na dati naman po hindi binabaha pero ngayon binabaha na? Actually, ma'am, taas yung mga binaha po ngayon po sa panahong ito ay yung mga low-lying areas po natin, yung coastal areas po natin sa lalawigan. According to the report of Pag-asa, the reason why, because it's an extended continuous strong rain po. Pag-asa reported po na ang Sandy Point Station in Cavite last Monday observed 382.1 millimeters of rain, or this is equivalent to 26 days worth of precipitation. Doon po sa mga impassable roads po natin ngayon dyan sa Cavite, are these all dahil po sa flood water, or may mga naitala rin po tayo na mga pagbagsak na mga poste o puno or mga bridges po na nagiba? Wala naman po. Wala It's naman. really Okay, that's flood good to water hear. po. Yes po. Okay. What about po... Naka-disposition naman po ang ating Provincial Engineering Office, coordinating po sa lahat po ng local government units po na yung mga natala po nating couple keys yesterday is naayos na po. What about the basic necessities po natin dyan in terms of yung electricity, yung water supply, communications, kamusta naman po? Everything is restored, reported as of 8 a.m. this morning, ma'am. And lastly, meron pa rin po ba tayong mga areas that we need to go to that as of now po ay hindi po mapuntahan dahil po sa baha? Actually, ma'am po, based po sa Pag-asa report number 46, nasa yellow warning signal pa din po ang buong lalawigan ng Cavite. So meaning po, meron pa din pong inaasahan na malakas na pag-ulan between the next 1 to 2 hours sa probinsya. So yung mga low-lying areas po, yung mga prone po sa mga pagbaha,
ay pinagiging maingat pa din po at alerto dahil nga po sa paglakas pa po ng pag-ulan. So yung mga nasa evacuation centers po ngayon would remain in the evacuation centers and possible po magkaroon pa rin po ng mga preemptive evacuation sa mga areas na hindi pa naabutan ng baha. Yes po, ma'am. The preventive evacuation naman po, sinusunod po namin siya kapag po nasa red warning signal po. Pero yung mga nasa evacuation centers po ngayon, ang aming prioridad po ay mabigay po sa kanila ang agarang relief goods po at operations, food and non-food items po. Alright, with that, we will continue to get in touch with you. For the meantime, maraming salamat po. That was Cavite Provincial Information Officer Nika Cahulis. Don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. The government is releasing 360 million pesos in aid to 36 districts hit by Crising and Habagat. That's according to House Speaker Martin Romualdez. Romualdez said each area will get 10 million pesos under the ACA program to help displaced families and flooded communities. Relief packs and hot meals are also being distributed. Recall that the program has faced criticism over alleged pork barrel use. But the Social Welfare Department insisted that lawmakers do not control beneficiary selection. And now let's head over to Las Piñas. We have with us mobile journalist JF Rivera on the ground to give us the latest update. JF, ano na ang update dyan sa area na where you are, no? Kamusta na yung flooding? Angela, Diego, andito tayo ngayon sa Manuyo 2, dito nga sa Las Piñas City. At kung mapapansin ninyo, no, lubog pa rin sa baha itong lugar na ito. At sabi nga ng mga ilang residente dito, halos 1 linggo na nga nilang nararanasan itong ganitong kataas na baha. Kung susukatin yan, no, abot tuhod. Makikita niyo may mga dumadaan, no, abot tuhod ang taas ng tubig dito sa Manuyo 2. Sa ngayon ba, JF, would you know, meron ka bang alam sa datos kung ilang pamilya dyan sa area na yan ang apektado ng mga pagbaha dahil nga sa habagat? Kanina, no, nag-ikot-ikot tayo kung naghahanap tayo kung meron bang evacuation center na malapit dito, no? Pero sa pag-iikot-ikot natin at medyo tumabi muna tayo kasi may kalakasan din talaga ang ulan at kasabay niya ng hangin. Pero dito kasi, itong buong street na to, may mga parang mga maliliit pang skinita, no? Itong mga residential house pa doon. So, yung mga bandan doon naman, hindi naman sila ganun ka-apektado kasi dito bumabagsak mismo sa gitna yung tubig. So, kumbaga ito yung nagiging catch basin ng barangay na ito. So, JF, parang consistently yung area na where you are right now is laging binabaha. Kasi ang question dyan ng marami is kung paulit-ulit na lang daw, bakit daw hindi ginawa ng paraan ng local government? Yung mga nakausap natin nila residente nga rito, nasanay ng araw na ganito ang sitwasyon nila, no? At sabi naman, no, may ginagawa naman daw paraan, no? Pero magpasa hanggang ngayon, sinusukat pa nila kung gaano raw yung putik at yung putik mismo, yung mga lupa na yung kumapit kasi sa mga estero dito, medyo mababaw ang estero dito. So kahapon, nung nagpakawala ng tubig dito sa malapit na river dito, talagang damay itong kahabaan na to. Kaya naging dagdag din talaga kung bakit ganito kataas ang tubig dito. Yes, JF, kasi tinitignan natin ngayon, dalawang weather system ngayon na possible na magdulot pa ng mas malalakas na ulan. Are people in that area where you are right now going to evacuate or based sa pag-uusap mo sa kanila, they will stay there? Yung iba naman dito, Diego, medyo may kataasan. No? Katulad na itong tinutungtungan natin ngayon, no? Yung ibang kabahayan naman dito, no? Dahil na nga siguro sanay nga sila sa ganitong baha na nararanasan, tinataasan na nila. So, kung saan tayo nakatungtong, medyo may kataasan ng tubig. So, yung mga, etong nakikita yung tubig na ito, no? Itong baha, ito mismo, yung daanan lamang. So, wala pa naman tayo napapansin, no? Na talagang pinapasok ng baha yung kanilang tahanan. Pero sa obserbasyon natin dito, nakita natin yung mga kabahayan naman dito medyo elevated.
No, dahil nga sanay na sila. Pero nakita ko yung dumaan lang sa likod mo ngayon lang. Doon sa part, doon sa gilid mo, hanggang tuhod dumadaan siya. Pero pagdating doon sa bandang dulo, medyo hanggang ankle na lang. Pero ang tanong dyan, JF, kahit na basa na yung ating mga residente doon sa kalagayan nila dyan, ngayon ba may mga nagpapaabot pa rin ng tulong sa kanila, specifically yung barangay nila, local government units in terms of, yung mga ayuda dahil sila rin ay affected? Yung regarding dyan, Angela, yung sa mga nagtanong-tanong na tayo, nag-iintay pa rin sila hanggang ngayon, pero umaasa sila na sana meron silang matanggap kahit papaano sa barangay dito sa Manuyo 2. So hanggang sa ngayon ay humihingi pa rin sila kahit papaano, pero kung papansin nyo dito, Angela, parang patuloy pa rin ang buhay nila kasi parang palengke itong site na ito at eto nga, may palengke dito, may mga tindahan pa ng gulay, may, doon sa may bandang unahan ko, may tindahan pa ng putas. So, parang talagang normal na talaga na ganito yung sitwasyon dito. Parang nasanay na rin sila na ganito yung sitwasyon dito sa Manuyo 2. Lastly, JF, perhaps you can tell us yung mga areas dyan sa Las Piñas, again, para mas malinaw sa ating mga kapatid na impassable para maiwasan yung ruta na yon at hindi sila ma-stranded. Kanina, Angela, nag-ikot-ikot tayo dito kasi sa harap nito yung Evacom, possible naman na ngayon ang Evacom at wala nang gaanong baha, At doon naman sa may Sukat Road, nadaanan natin kanina, kung kahapon talagang lagpas tao hanggang dibdib ang baha, possible na siya sa all types of vehicles. Pero bago ka umabot doon sa may Sukat, sa may SM Sukat, sa may bandang Kabiyas na meron pa rin gutter deep na baha, pero passable pa rin naman siya sa all types of vehicle. Alright, thank you for those updates. Mobile journalist JF Rivera, stay safe. Now, let's get the latest on the flooding situation along Taft Avenue in Manila. We are joined by mobile journalist Denise Valdesancho, who's been monitoring the area. Denise, tell us what's happening there. Good morning. Yes, nandito tayo sa may kahabaan ng Taft Avenue kung saan nasa gutter deep level na yung baha. Pero marami pa rin naman ang mga sasakyang nakakapasok o passable pa rin naman siya para sa mga sasakyan since gutter deep pa nga lang. Even doon sa may UN area kanina, although medyo baha, again, gutter deep level, marami pa rin nakakapasok na mga sasakyan, especially yung mga four-wheel vehicle. Pero syempre, it caused traffic din along the UN Avenue. Pero here, sa likod ko Taft area na yan, ayan, gutter deep yan. So maya-maya lang, aabangan natin kung anong mangyayari. Kasi bibisita rin si Manila Mayor Isko Moreno dyan sa tapat ng Philippine General Hospital, dito nga sa Taft Avenue, para silipin yung declogging operations na isasagawa mamaya. Yung Denise, yung situation sa ulan dyan, tuloy-tuloy ba or on and off siya? Kasi we're looking at the weather systems So ang tanong dyan is baka kasi kung magtuloy-tuloy yung ulan later on, yung gutter deep na yun, baka maging waist deep na. Exactly, Diego. Kanina tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Medyo bumanda yung panahon. Kaninang umaga, siguro mga bandang 6 a.m., 5 a.m. onwards. Maganda, maaliwalas na yung panahon, although meron pa rin ambon or pag-ulan na sobrang hina lang. Pero biglang lumakas kaninang siguro mga bandang 9 a.m. Kaya nga dahil nga walang hupa yung ulan at biglang lumalakas, mas lalong dumadami yung mga pamilya na luminika sa evacuation areas. Kanina lang galing tayo sa Baseco area sa may Atienza Elementary School dahil yung nagsisilbing temporary evacuation center ng mga pamilya sa Baseco, hindi pa rin nila pinapabalik yung mga pamilya doon dahil ina-expect daw nila na lalakas pa. Hindi talaga titigil yung ulan. Denise, yesterday we spoke to yung Philippine Coast Guard. Nag-deploy daw sila ng mga assistants sa transportation assistance. Nabanggit niya nga na sa Taft Recto area meron daw umiikot dyan. May napansin ka ba na any assistance in terms for transportation galing sa kanila or galing sa LGU? Yes, actually, very timely ang nabanggit mo, Diego, kasi kanina lang meron tayong nasilip or napansin na dumadaan o rumorondang mga PCG. So yes, as much as possible, they're reaching out to stranded people o mga residente dito, mga taga-Manila, for any help, any sort of help. So as of now, operations are continuing para sa mga nangangailangan ng tulong dito.
Pagdating sa usapin ng basura, Denise, ngayon ba dahil nagkaroon ng mga baha, nakikita pa rin natin yung presensya ng mga basura or tuluyan na linis ba ito before the typhoon hit our country? Ako, Angela, on the way naman kanina sa may papuntang Baseco, nakita natin nung medyo mahina na yung ulan, at na yung mga basura. Kaya naman, titingnan natin kung anong operation ang gagawin para sa mga nagkalat na basura, lalo na at papalapit na may isa pa tayong inaasahang bagyo. Pero as of now, maraming basura yung mga naglipa na dahil nga medyo kumalma na yung panahon kanina. All right, thank you for that report. That was mobile journalist Denise Valdesancho reporting from Manila. Meanwhile, the Manila Health Department is intensifying its efforts to provide immediate care for evacuees and all others requiring medical attention during the typhoon season. For updates, we have mobile journal Merimon Reyes. Magandang umaga sa inyo. Bagaman humuhupa na yung tubig baha, lalo-lalo na sa pangunahing lansangan sa paligid ng Maynila, nananatiling nakaantabay naman ang medical at saka disaster response team sa ilalim ng Manila Health Department. For example, dito sa Barangay 602 around Santa Mesa, Manila, nakapwesto sila dito at nakikater sila around 100 na so far simula kaninang umaga. Dito sa 100 na sumailalim sila sa konsultasyon para sa sakit, ubo, sipon, lagnat, kahit paalipunga o iba pang impeksyon na maaaring makuha. Dito, bunsod nga ng pagbuhos ng ulan o kaya naman kung mabababad sa tubig baha. Sa mga ito, around 70 na ang nabigyan ng prophylaxis libreng doxycycline. Ito yung ginagamit ng gamot laban sa infeksyon. Kasama na dyan ang leptospirosis. Pero inaasahan nila na posibleng dumami pa kasi ang population nitong barangay na to ay around 2,000. So posibleng even though until noon lang, mananatiling bukas itong kanilang mga sites, yung mga barangay halls, mga health centers, maaari pa rin naman daw humingi ng tulong kung sakaling mayroong mga ngailangan. Ang problema nga lang, karamihan dito, over 100 families, sila rin yung mga nasunugan na noong Marso. So ang problema nila, doon nagkaroon sila ng temporary shelter sa Don Bosco Elementary School, nakauwi naman na sila kahapon. Kung sakaling nga na dumating pa ulit itong mabigat na pagbuhos ng ulan, magiging problema na naman nila yan kasi gumagawa muna sila ng kanilang makeshift homes doon sa hilera dito sa may likuran natin, bandang Ilog, malapit sa isang pumping station. So dahil nga magaan minsan yung materialis nito, problema nila, pagpasok ng tubig baha, plus yung bigat pa ng buhos ng ulan. Pero so far naman ngayon, kalmado dito ang mga residente at nagugustuhan nga nila itong access nila pag gamot. Balik sa inyo. Merimon, meron ba tayong datos kung may mga tinamaan na ng leptospirosis dyan sa area kung saan talagang lubog sa baha dyan sa Manila? Fortunately, wala pa. Pero ito yung inaabangan nila, lalo-lalo na kasi yung pag lumabas yung tubig baha dito, nasabi nila sa atin, yung gutter na dyan umaabot yung tubig baha. So ilan sa pinabantayan nila at sana maunahan na nga nila, kaya binibigyan nila ngayon ng prophylaxis o doxycycline. Itong mga redete, yung dose nito na una, pangaraw maiwasan yung infeksyon, lalo-lalo na sa leptospirosis. Pero fortunately, so far wala pa. Meron silang nakuha pang kaso dito. May nabubog ng paa dahil nga posibleng doon sa paglusob sa bahay, hindi napansin yung mga nakakalat nga na bubog na glasses na sira o kung anumang shards na nandyan na madaraanan nila. Mga lagnat, kahit paalipunga, ito yung madalas na nauobserbahan nila ngayong panahon ng tag-ulan. Kailan natin malalaman kung may mga expansion na gagawin ang Manila Health Department sa iba't ibang barangay pa na possibly nangangailangan ng mga supply ng gamot? At saka paano makipag-coordinate sa kanila yung mga per barangay areas nila? Angela, tama yan. Kanina lang din inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno na nakatanggap siya ng over 50,000 nga na doxycycline, 30,000 na paracetamol at saka around 500 bottles naman ng paracetamol syrup. At inaasahan natin ito, posible pang magkalat sa iba't ibang mga barangay at saka health center. So posibleng itong 12 o'clock noon na announcement nila, pwede pang ma-extend, depende ito sa nagiging pangangailangan ng mga barangay. At ang isinasagawa dito, yung health center, plus yung disaster at medical response teams na assigned dito, malakas yung coordination nila, lalo-lalo na papunta sa lokal na pamahalaan ng Maynila para raw ma-monitor kung kakailanganin pa ba ng supply, kung marami pa bang naghihintay o mas marami pang aasahan sa mga susunod na araw. Alright, thank you for that report. That was mobile journalist Merimon Reyes. Ayan, so the public was able to get a glimpse of our report. I'd like to correct myself, 2 bagyo within par. What I meant was wala ang Dante sa landmass.
But still, it will affect daw yung habagat sa southwest monsoon. And if I can remember it correctly, yesterday, and we were talking about it kanina din, si President Bongbong Marcos has announced na isuspend muna yung preparation ng State of the Nation address niya. Kasi ang SONA niya will be on Monday July 28. Pero suspension ng SONA, hindi natin alam yun. Kasi under the Constitution naman, di ba dapat ang SONA ng Pangulo every third Monday ng July. Yes. Pero yung as to ano ba yung venue, wala naman nakalagay doon lagi na batasan. You can remember during the COVID-19 pandemic, si then President Duterte, hindi siya sa batasan ng tawag dito na nagsabi ng kanyang State of the Nation address. But yun nga, I'm not sure or sa batasan din, pero walang nagpunta. It's been done by other presidents before. Jose P. Laurel. Also, what we're saying kasi is the SONA will never be suspended no matter what calamity or ano. But ang sinasabi kasi itong usapin is ang pinag-uusapan, will he do it pa rin sa batasan with all the glitz and glamour given sa nangyayari? Or will he do a live telecast of the SONA from possibly from Malacanang? And then the Senate and the Congress will just convene kasi sa batasan. Oo. Kasi kailangan nila mag-convene. Pero yun nga, sa Constitution naman natin, hindi naman naka-state doon na, hindi naman nakalagay doon na solely sa batasan lang siya pwedeng mag-SONA. It has to happen on Monday at a specific time, but yung location, hindi naman naka-specify. Exactly. Kasi nga sinasabi nila, parang bad taste naman yun na yung mga lawmakers natin nandoon, mag-red carpet, naka-gown sila, kakain ng masasarap na pagkain, and here you are, yung mga evacuees natin, mga kababayan natin from all over our country ay, di ba, naghihirap dahil dito sa epekto ng bagyo at saka ng habagat. If yung latest pronouncement ni PBBM will be used as a reference, para let's see, it's possible na may mangyaring pagkakaiba sa tradisyon natin sa SONA. We've all known PBBM to adjust up to the last minute, di ba? So we will find out, but no matter what happens, tuloy yan sa Monday. But of course, we're monitoring two storms which will still affect us over the weekend, as sabi ng Pag-asa, and 7 areas already are under a state of calamity. So dun sa mga gustong tumulong, of course, marami po mga non-government organizations dyan na gumagawa ng kanilang mga donation drive. And of course, ang Alagang Kapatid Foundation, si Miss Menchi, si Ma'am Menchi Silvestre, nanonood sa atin ngayon. Of course, pwede po kayong magpadala ng yung tulong dyan po sa Alagang Kapatid Foundation. And that wraps up today's episode of News and Views, our coverage of the Habagat. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro III. We are One News. Stay safe, everyone. All sides, all the time.